Sinagsaganod ba ito? Hallelujah! Isang mapagpalang araw po ng panunambahan sa ating lahat. Tayo nga po sa madaling manalangin. Amang banal na dakila, tuminga na ikaw ang Diyos na nanarapat lamang na purihin ang lahat ng iyong nilikha sa araw na ito. Salamat o Diyos Ama sa pagkakataon ito na tuminga kami nagkakatipon upang saliksikin ang iyong salita, upang pakinggan ang iyong tinig. Now, Father, allow the Holy Spirit to give me the right inspiration na tunay nga, Ama, ang mga salita lamang, O Diyos, naglalabas sa aking mga labi ay tunay nga na salitang kinasihan mo, salita na puno ng pagpapalal, puno ng buhay, Ama, na nagmumula sa iyo. Alang-alang po, Ama, sa mga anak mo na narito na uuhaw sa katotohanan sa iyong salita. Father God, let thy servant speak your word in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Bigyan po natin ng pamagat ang salita ng Diyos sa araw na ito. Wash one another's feet. Okay, found in John chapter 13, 1 to 17. Actually, ito is Bible reading natin Monday. Tama? Monday ito kasi natatawa ako kagabi nung nag-preach si Pastor Raymond kasi humility again. Tapos, Monday pa lang last week, ito na yung inimpress ng Diyos sa akin na kailangan kong ihayag sa linggong ito. At tunay nga na dito po kasi sa pag-aaralan natin na ito, Jesus showed His example of love and humility. Bakit po? Ang ating Panginoon Jesus, siya po ang pinaka-perpektong modelo ng pagpapakumbaba. Sa mga tao, marami silang, tayong mga tao, marami tayong mga standard, kumbaga, kung paano natin makikita kung ano ba ang pagpapakumbaba. Sa iba naman, they can fake humility. Okay. Ang iba, ang ibig sabihin ng pagiging tahimik, pagiging, alam mo yun, yung hindi makabasag pinggan is like you're humble. Pero dito po, mapag-aaralan natin paano ba at ano ba yung katulad po ng pagpapakumbaba na katulad po sa ating Panginoon Jesus Christ. Hallelujah. Lagi natin binabasa in the book of Philippians, pero idadagdag natin, di ba, lagi tayo nagsisimula sa 5. Basahin ka po muna natin mula sa 3. So sa aklat po ng Philippians, chapter 2, lagi tayo nagsisimula kasi sa verse 5. Pero ngayon, simulan natin, simulan na natin sa verse 1 hanggang 8. Okay, Filipos, Kabanata 2, talata 1. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. In verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Okay. So, ibig sabihin, dito pa lang po, so verse 3, okay, do nothing out of rivalry or conceit. Okay, huwag tayong gagawa ng mga bagay na sa pansarili lamang. Alam mo yung lagi natin mga personal intention, pero ikapapahamak na pala ng iba. Okay, pansariling layunin o pagyayabang. Okay, kasi God does not delight sa mga kayabangan. But His delight is when we truly humble down. Okay, in verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kaya nga dito sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. A mind like Jesus.
Kaya nga sabi ko, yung preaching kagabi in our Saturday prayer meeting, sabi ko, naku po, buti na lang hindi kami pareho ng verse na ginamit. Okay? Gumamit siya ng Mateo, okay? Tayo naman, John. Kasi sabi ko nga, last week pa lang, ito na yung verse natin. Okay, sa 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kung iisipin natin, paano ba yung pagpapakumbaba na nagawa ng ating Panginoon Jesus? Okay? Jesus Christ humbled down. Nagpakumbaba. The God, Father, the Son, and the Holy Spirit, they are equal in power. Pantay-pantay po sila sa kapangyarihan. Okay? Isa ang kanilang pangalan, ng pangalan ni Jesus. They are one in name. They are one in glory. Ibig sabihin ang karangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Doon sila po na pag-iisa. Pero paano yung puso ng Anak, okay, Jesus Christ, the Son, ay gusto niya na itaas ang Ama. At paano yung mapangyayari? Pantay-pantay po sila. That is the time that He took the flesh, okay? Dito sa verse 7, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Tandaan po natin, when Jesus Christ took the flesh, nung siya po ay pinanganak bilang tao, hindi po natin pwedeng sabihin na at that time natanggal na sa Kanya ang pagiging Diyos. Kasi 100% na siya pa rin ay Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Kaya nga God is unique. Yung iba kasi ang idea, demigod. Paano ba pag demi? Half. Half God, half man. Hindi po ganun yun. Kaya nga yung pagbubuntis sa Kanya, extraordinary. Kasi nga hindi sa kaparaan ng tao, okay, na isinilang ang Panginoon Yesus. Ginamit po the womb of Mary, ginamit iyon, yung example nga palagi ni Pastor Raymond, para siyang sakahan lupa na doon itinanim yung binhi. And yun na yung idea ngayon ng karamihan, surrogacy, okay, kung saan sa labs, doon nila in-incorporate, pina-fertilize ang egg, tapos doon ipupunla sa uterus ng mother, na sa surrogate mother, na siya yung magbubuntis para sa isang tao. Okay? Yun na yung idea about that. Kung gusto niyo pong maintindihan, na wala naman talagang kinalaman yung nagdadala sa DNA, okay, na dala-dala nung batang ipinagbubuntis niya. Okay? Kaya nga, Jesus Christ was conceived sa kapangyarihan at sa pamamagitan ng banal na spirito, hindi sa kaparaanan ng tao. Pero marami pa pong hilong-talilong sa bagay nito. Kaya nga sabi ko, makinig kayong mabuti. Kasi para nga maging mas active tayo sa pakikinig, kanina lang biglang pinaisip sa akin, every night after ng 7 p.m. to 7:30, meron tayong 7:30 to 8 na i-review natin, recap, review sa preaching. Kaya kailangan yung magsulat, okay? Isulat yung mga verses, specifically yung mga verses na nababanggit, at yung mga talagang main topics na talagang pinag-uusapan para ma-check din po namin ano ba yung kailangan punan, saan pag-uusapan dito, kung ano ba yung hindi nyo naunawaan, para po i-supplement kasi gusto po natin na ang bawat isa ay lumago sa buhay pananampalataya. Amen? Okay. Ngayon, dito po sa John 13, di ba, exposition na tayo agad kasi napakahaba po nung ating main text. Kaya simulan na natin. And as we go along,
tunay nga na ang salita ng Diyos lamang ang siyang maihahayag. Okay, so John chapter 13, verse 1, tignan po natin ano dito. Sabi, bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang katakdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Makinig tayo mabuti. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. And if you want to supplement this verse, basahin niyo po ang John 17 kasi doon po yung panalangin niya para sa kanyang mga alagad, tagasunod at idinadalangin na din po niya lahat ng makikinig sa kanilang mga ihahayag. Ibig sabihin, when Jesus declared that He loved them until the end, kasama na po tayo doon na nakinig at sumusunod. Kasama tayo doon. Dahil nga, the time na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon Yesus, nagkaroon ng relasyon sa Diyos, doon po tayo nakikiisa. Sa usaping relasyon, hindi naman po pwede ng isa lang ang umiibig. Tapos yung isa ayaw. Hindi magsusurvive ang relasyon na yun. Kaya nga, kailangan nating maunawaan that we must establish relationship with God na tunay nga at hindi tayo magpapabaya. God is so willing na yakapin tayo, linisin tayo sa ating karumihan, upang tayo nga ay maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Kaya nga po yung sakripisyong nagawa ng ating Panginoon Yesus upang mahugasan ng ating makasalanan, given to all. Kaya nga sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya kung sino man ang tumanggap, okay, sino man ang tumanggap, ay siya ang mabibigyan ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, yung pag-ibig na ito ng Diyos para lamang po sa tatanggap. Katulad lamang din po. Halimbawa, binigyan tayo ng lahat ng regalo. Pero yung regalong iyan, hindi mo naman talaga magagamit, hindi mo siya matatamasan, hindi mo siya mararanasan kung hindi mo tatanggapin, kung hindi mo buksan, kung hindi mo titignan. And this is the invitation to us at sa lahat. At ito din po yung ipapatotoo natin at ihahayag natin. Kaya kailangan po natin to have personal testimonies ng ating relasyon sa Diyos na tunay nga na napatunayan mismo natin sa ating sarili na tapat at totoo ang Diyos bago tayo talaga makapaghahayag sa iba na God is a God of love. Ang problema sa mga hindi tumatanggap po in John 3:18 and John chapter 3 verse 36, ang puot na po ng Diyos ang mananatili. Kaya ito din po yung kasagutan na bakit hindi lahat ng namamatay ay naliligtas. Sa araw na ito, kailangan po nating siguraduhin kumusta na po kaya ang relasyon natin sa Diyos. Sa mga magsing-irog, lalim na. Sa mga magsing-irog, sa mga mag-asawa, kumusta po ang relasyon? Sa mga may pamilya, mag-ina, okay? Kumusta po ang relasyon? Di ba, kung nag-aaway, okay, may hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng distance, tama? Nagkakaroon ng lamat ang relasyon. Pag ang halimbawa, may hindi nagkaunawaan, kung ang dalawa ay pananatilihin ng pride at hindi magpapatawaran, hindi maayos ang isang problema. Lalo pag usaping pamilya na ito. Kaya nga, sabi ko nga, pinagpala tayo dahil nga ngayong araw tinuturuan tayo mula pa kagabi. Kaya sabi ko, tama talaga yung inspirasyon na binigay sa akin. Kasi yun din mismo yung premise ni Pastor Raymond. Humble yourself before God. Ibang atake naman po ngayon dito. Kasi humbleness with service. Okay. Nasimulan na po kagabi. Kaya nga, lagi namin hinihimok,
we must attend always our Saturday prayer meeting kasi nga, this is the preparation, paghahanda natin para mas bukas ang ating puso sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Okay? Ang salita po kasi ng Diyos, hindi siya talaga malambot. Okay? In Hebreo, sa aklat po ng Hebreo chapter 4 verse 12, gusto niyong malaman kung gaano nga ba kabigat ang salita ng Diyos? 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos, maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, at ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. The Word of God is like a double-edged sword. Tabak. Nakakita na kayo ng espada. Magkabila. Sugat-sugat talaga yan. Ibig sabihin, kailangan talaga nating masugatan hanggang makarating ang salita ng Diyos sa kaibuturan ng buto hanggang sa ating kaluluwa. It must penetrate up to our soul. Hindi skin deep lang ang salita ng Diyos. Kaya we thank God. Ipagpapasalamat po talaga natin kung tayo po ay naitutuwid sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Bakit yung iba hindi madaling masugatan? Kasi nga, puno ng kalyo. Tama. Kaya nga pag kinalyo ang ating mga puso, ang ating mga isipan, hindi makaisip, hindi makaunawa, matigas na matigas. At hindi po yun kinalulugdan ng Diyos. So verse 2, John 13, verse 2, pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas, na anak ni Simon Iscariote, na ipagkanulo niya si Jesus. Tandaan po natin, bakit na-entice si Judas na ipagkanulo sa ang ating Panginoon Jesus? Dahil sa pera. Because of greed of money. Mag-ingat po tayo sa pera. Ang pera po kailangan talaga natin yan. Kaya nga sabi ko, di ba sa patotoo ko, ready na ako na i-give up yung aking career, ready na ako na i-give up lahat. Magawa lang yung full-time na pagpapastor. Pero alam ng Diyos, kailangan po natin ng mga kakailanganin sa pag-uumpisa nga po talaga ng gawain. Napakahalaga po talaga ng pera. Pero hindi ibig sabihin na ang pera ang kokontrol sa atin. Sa kay Judas po, yung buhay niya, anong nangyari? Siya po kasi ang treasurer sa kanilang grupo. Kaya nga siya yung nag-react. Nung si Maria, na binasag niya yung word, sabihin natin half a year's wage, 1 month's salary, half a year, 3 months? 1 year. 1 year. Okay, sorry for that. Kasi ang kwenta ko, nung kwenta ko yun, nasa 500K. At this time yung worth nung pabango na iyon. At totoo naman talaga, pag bibili ka ng mga mamahaling pabango, Hindi yan Filipino rate, oo, ang tawag ito, pag bibili ka ng mga mamahaling pabango Chanel number 5, magkano ba? I-search nyo kaya yung mga pabango ng mga mayayaman para maintindihan nyo gaano, okay, kamahal yung that alabaster jar na binasag ni Maria para i-anoint kay Jesus. Sabi nga niya, ito ay pampabango for my burial, para maihanda siya sa kanyang burial. Pero hindi yun nauunawaan ni Judas. Sabi niya, hindi na lang ibinenta para ibigay sa mahihirap. Anong sagot ng Panginoong Yesus? Ang mahihirap ay laging sa inyo. Ibig sabihin, lagi nang hihingi. Tignan mo, sabi nga ni Pastor Raymond kagabi, ang mga pork-piece, minsan, iba ng isip. Alam ko yan because I've been handling 4Ps nung nasa DOH ako for 4 years, nung nasa Isabela ako. My observation is, binibigyan na nga ng stipend from the government, hindi man lang niya maipa-check up yung anak niya. This is my personal experience, sa isang barangay na hawak ko. Yung nanay,
Hinayaan niyang mamatay sa pneumonia yung anak niya. Galit na galit ako. Bakit? Sila libre ang kanilang mga yung gagamitin nila sa hospital, idadala lang nila, isasabihin lang nilang for peace sila, libre lahat. Yung katamaran bang idala man lang. Kasi nga, pag namatay yan ka kasi doon in your constituents na hawak, i-report mo yan sa region. May review yan, bakit namatay? Kandahirap ako nun para doon sa death review, nung hawak ko. Okay. Kasi i-evaluate, bakit namatay? Kadahilanan ng nanay, normal naman na inuubo lang. Sabi ko, ilang weeks nang inuubo. Umaabot na sa 3, tapos hindi mo man lang dinala. Iba ako nung magalit. Grabe talaga. Kasi nga, patay ni anak eh. Okay, wala nang magagawa. Pero yun nga, nagkulang yung magulang, hindi man lang niya idinala, hindi man lang pina-check up. Kaya nga sinasabihan tayo, kapag ang ubo lumalampas na sa 2 linggo, delikado na iyan. Either magkakanumonyo, di kaya magiging TB. Kaya nga ang napabayaan, ubo. Ganun din po sa pananampalataya. Pag napabayaan ang pananampalataya, okay. Delikado din po, magdedelikado. Kaya nga po, yung sa kagabi kay Pastor Raymond, minsan, meron pa mga issue. Kasi nga, pag umaangat ang buhay ng isang 4-piece, nadedelist sila. Tinatanggal sila. Kaya yung iba, ayaw na nang umangat para laging meron. Alam mo yun, yung kaisipan na yun, grabe yung sabi ko, hindi pa sila magsikap para umukay naman yung buhay nila. Di ba ga? Kaya nga, minsan talaga yung mindset ang problema ngayon. Kaya nga dun sa aklat ng Filipos chapter 2 verse 5 na have the mind like Christ. Kailangan nating taglayin ang kaisipan na katulad ng sa ating Panginoong Hesus. Huwag yung kaisipan na katulad ni Judas, kaisipan na katulad ng Diablo. Kay Judas kasi, na-overcome siya sa kasakiman ng kanyang pera, kasakiman ng pera. Dahil siya yung treasurer. Okay? Sometimes, ginagamit niya sa personal na yung perang iyon. Kaya yun din actually yung crucial sa tagahawak ng pera sa church. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, if you want accounting, you just come to me. Ipapakita ko sa inyo kung saan napupunta yung mga perang nalilikom sa atin. Mayroon po tayong accounting. Okay? Hindi lang naman pinapakita sa lahat. Siyempre, confidential ito kasi pag inilathala naman natin, sabihin ng iba, pinakita ni Pastor, gano'n na nga lang yung offering ko, ipinost pa niya. Siyempre, personal accounting ang gagawin natin. Yung sarili mo lang ipapakita ko. Okay? Tapos kung saan yung magkano yung pwede naman yung general, saan napupunta talaga. At karamihan naman talaga kung saan pinupuntahan ng ating mga funds is for the mission po talaga. Okay? Kaya nga po, sa usaping pera, hindi na-overcome ni Judas. Kaya nga, nagkaroon siya ng temptation at the cost na ipinagkanulo niya ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, sabi sa verse 2, pagsapit ng hapunan, iniligay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipinagkanulo niya si Jesus. Kaya nga po, kung ang kasalanan nasa isipan pa lang, kailangan na po natin paglabanan. Kasi kung nasa isipan, okay, at hindi mo na pagtagumpayan, isasagawa mo na talaga. The next step is gagawin mo na talaga. Kaya kung nasa isipan pa lang, habang nasa isipan pa lang, kasi di ba nasa isipan mo muna bago mo buksan ang iyong bibig para sabihin yung pangit na salita. Tama? Hindi mo naman sasabihin na hindi mo man lang naisip. Kaya nga, yun yung lagi tayong pinaalalahanan. Learn to pause. Kung nandyan na, nandun ka sa height ng iyong emosyon, pause. Pray. At makikita mo, i-internalize mo, tama ba yung sabihin ko na to. Saan tayo kadalasan nagkakasala? Hindi natin pinag-isipan yung mga sasabihin ng ating mga labi. Basta dire-diretso na lang. Kaya ngayon yung mga salitang hindi man lang pinag-isipan. At yun nga yung topic namin last time with Sister Melissa and Brother Eris na when we lack in prayer,
we lack control. I mean, hindi natin doon tayo nagkukulang ng control sa ating mga bunganga at sa ating isip. Tama. Kasi lumalabas talaga. Kaya nga, yung kanina sa offertory challenge, huwag puro sa demonyo may kasalanan. I-check muna natin ang ating mga kasalanan. Hindi ko naman sinasabing wala silang kasalanan. Pero, ganito po kasi iyon. Nagsisimula din talaga sa atin because of our disobedience. Kaya nga may sin of disobedience, kasalanan ng hindi pagsunod. Okay? Ngayon sa verse 3, wala pa naman. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Okay? So how come ang mga tao sa mundong ito ayaw tanggapin ang ating Panginoon Jesus bilang siya ay anak ng Diyos? Dahil nga maliwanag, in John chapter 13 verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Hallelujah. Okay. Excuse me. In verse 4, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, verse 5, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang bewang. Hallelujah. Okay. I-remind you ako 15 minutes before the time. Wala akong nakikita orasan eh. Okay, hindi tayo matapos. Okay. So verse 4 and verse 5, makikita po natin dito kung paano hinugasan ng Panginoon Yesus ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Okay. Tandaan po natin sa kanilang lugar, di ba, dusty roads. They are in the desert, tama? Sobrang alikabok their sandals, punong-puno ng, napno ti darat. Okay. Puro alabok. Tama. Sand. Ibig sabihin, pag naglalakad sila, kasi wala, uso naman talagang lakad doon, marumi ang kanilang mga paa. Okay. In the cultural norm, sa kultura talaga, yung paghuhugas ng mga paa, naka-reserve talaga iyon sa mga pinakamababa, okay, ranking person, pinakamababa, okay, mga alipin ang gumagawa noon. Paano yung ginawa ng ating Panginoon Jesus? Tinanggal niya yung kanyang balabal, his outer garment. Tapos, okay, anong ginawa niya? Kinuha niya yung pamunas, di ba? Ibinigkas niya. Kinuha niya the posture of servant, pagpapakita, kinuha niya yung katulad nga po sa Philippians chapter 2 na he took the form of a servant. Okay, servanthood. Ng ating Panginoon Jesus, yung pagtatanggal niya ng kanyang outer garment, ibig sabihin, tinanggal niya, okay, he laid down his glory para mapaglingkuran ng kanyang mga disipulo. That is his act of service. Okay. Ngayon, kung ipaparalal natin, ihahalin tulad natin ito sa kanyang pagbububo ng dugo sa krus ng Kalbaryo, ganoon din po. His ultimate act of service, okay, when he laid down his life para sa atin. Okay. Nawawala ba dyan? I-open mo yung data kasi baka naglolo ko yung wifi. Hallelujah. Ngayon, anong nangyari? Yung pagbibigay niya, okay, laying down his life para sa atin. Yun yung pinaka-ultimate na pagpapakita niya na hindi lamang sa pagpapakumbaba kasi luluhod ka
Luluhod para mahugasan mo ang paa, luluhod ka sa harapan nila, tapos huhugasan mo eh. Okay? Siya ay hari ng mga hari. Siya ay Diyos. Naunawaan ba natin? Pero ginawa niya ito. Paano naman po sa atin? Ibig sabihin, kaya nga sa Philippians chapter 2, then have the mind like Christ. Kailangan nating matutunan kung paano mag-isip ang Panginoon Yesus at taglayin natin ang klase ng kaisipan iyon. Service. Na hindi natin ikakababa sa kaharian ng Diyos ang paglilingkod. Sa totoo lang, if you want to be the greatest, according to Matthew 23 verse 11, Perching kagabi di ba ga? The greatest among you shall be your servant. If you want to be great in the kingdom of God, kung gusto mong maging dakila sa kaharian ng Diyos, maglingkod. There are many kinds of service. And I thank God, kasi nga, maybe sa aspect ng pagsuserve talaga physically, nagkukulang pa ako. Kaya nga, pinagtatrabaho niya ako sa hotel industry. Bakit? Kasi sa hotel, paano po ba? Ganun din po yung ginagawa namin. Of course, yung mga guests, ititreat namin silang mga VIPs. Tama. Kasi they are our guests. Sila mga kliyente namin. Hindi namin sila pwedeng tarayan. Kailangan namin silang paglingkuran. Ano man kailangan nila, ibibigay namin. Okay, tama? Kailangan namin silang alagaan para they will return to us. Kasi ang number one kasi talaga provide ng hospitality is the good service. Kahit naman po tayo, halimbawa kung kakain tayo sa isang restaurant o sa isang kainan, kung pangit yung karanasan natin na iyon, babalik pa ba tayo? Pag napakapangit yung serbisyo nila, di ba? Ang nasa isipan na natin, ay hindi na ako babalik dito. Tama? Pero when we are impressed na gustuhan natin yung pagkain, nasarapan tayo, maganda yung kanilang serbisyo, andun yung part na, babalik ako kasi nagustuhan ko. That is just examples. Pero sa atin, yun nga, ang Panginoon Yesus, ipinakita po niya, ano ba ang paglilingkod? Ang paglilingkod hindi lamang sa salita, dahil ang Panginoon Yesus, naghayag siya ng salita ng Ama. Sa John chapter 12, 49 to 50, ang mga inihayag niya ay salita ng Ama, hindi niya sariling salita. But Jesus Christ didn't stop there. Hindi po siya huminto sa paghahayag lamang, kundi hanggang po sa pagpapakita, okay, ng example in doing act of service. Ang Panginoon Yesus, hindi siya huminto sa pagtuturo lang, pagme-mentor lang. Pero ipinakita niya, ganito ang maglingkod. Hallelujah. Ganito po kung paano maglingkod. Ngayon, kung naglolo ko talaga yung live, i-on mo na yung messenger. Ganun iyon. Okay. So, hallelujah. Ngayon, sa paglilingkod po, alam natin na babalik tayo at babalik kung paano po ipinakita ng Panginoon Yesus the best example of doing act of service. Kasi mahirap maglingkod nang tingin mo pa rin sa sarili mo ay napakataas mo, hindi mo kayang magpakumbaba. Kaya nga yung pagtatanggal ng kanyang balabal, his outer garment, pagpapakita that when we serve in this church or when we serve Jesus, we are not into titles, we are not into positions. Na sa labas, ako ang pinakamagaling, ako ay manager, ako ay ganito. Wala iyon. Bakit po? Okay. Sa aklat po ng Matthew 25:23, ito na yung gamitin mo. Wala na ba yan? Sa
Sa Matthew 23, okay, makikita po natin na sino ba yung wini-welcome? Sino ba ang well done? Good and faithful servant. Di ba ga? Yung naglingkod. Kung papakinggan natin ng maigi, that well done, good, and faithful servant, makikita po natin dito na hindi naman yung mga posisyon sa labas ang tinitignan ng Diyos, pero yung part na tayo po ay naglingkod. That example of Jesus, uulitin ko, na pagtatanggal niya ng kanyang balabal, pagpapakita that He laid down, okay, isinantabi niya ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang glory, para lang mapaglingkuran ang kanyang mga disipulo, kasi gusto niyang ipakita the example of humility, the example of service na ine-expect niya sa atin. Kaya nga, sa iglesyang ito, hindi uso sa atin ang pagmamayabang, supposedly. Hindi uso sa atin ang kailangan ipangalandakan ang ating mga achievements. Kasi nga, it is written na isusulat po lahat, every sacrifice na ginagawa natin, mapaglingkuran lang po ang Diyos. At alam naman po natin na kailanman, anumang sakripisyo natin ginagawa para lang mailapit ang mga kaluluwa sa Diyos, hindi natin kayang higitan kung ano ang nagawa ng ating Panginoon Hesus. Dahil siya bilang Diyos nagpakumbaba, hindi lamang bilang tao, kundi hanggang sa kamatayan. Okay? He laid down His life. Not just His garments. Pero tayo minsan, andun, lumalabas pa rin yung mga pride natin. Lumalabas pa rin yung mga ipinagmamalaki nating mga mabubuting nagawa. Pero kung mapapakinggan natin po, makipagbukas kayo sa akin. Sa pong paalala, ano po? Sa aklat po ng Isaiah 64 verse 6. That our self-righteous act, yung mga iniisip natin na mga mabubuti nating gawa, alam niyo po ba? Para lang bausahan iyon sa harapan ng Diyos. Bakit? Isaiah 64 verse 6. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Okay? Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng mga malakas na hangin ng ating kasamaan. Hallelujah. Okay, in English, we have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like polluted garment. Grabe yung polluted garment, ano? Filthy rags naman sa NIV. Okay. Sabi dito, all our righteous acts are like filthy rags. Sa Tagalog po, maruming basahan. Okay. Yung mga mabubuti nating gawa, okay, na personal. Tignan natin, kaya nga sa harapan ng Diyos, hindi po natin pwedeng isumbat sa Kanya. Mabait naman po ako. Mabait naman po ako. Bakit naman po ako hindi maliligtas? Hindi nga ako umiimik. Okay. Pero kasalanan din pala hindi pag-imik ano. Kasi nga, kung alam natin ang katotohanan na ang kaligtasan lamang ay sa Panginoon Hesus, at hindi man lang natin sinubukan na ihayag sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, ibig sabihin nun, nagkasala tayo dahil sa wala tayong ginawa. Katulad dun, sa aklat po ng Mateo 25, yung binigyan ng isang talento, okay, yung ibig sabihin nun kasi 1 bilyon, halimbawa lang ano, ang ginawa niya, itinago lang niya, ibinaon niya. Okay.
Kaya nga yung mga natututunan natin, kaya nga ina-encourage ko kayo, have your notebook, have your pen. Hindi tayo magtitiwala sa sarili nating isipan lamang. Kaya mo i-memorize lahat ng narinig mo? Sige nga. But, we thank God, okay, for the technology, kasi nga, recorded naman po yung preaching na ito, pwede nyo po ulit panoorin via our YouTube channel. Okay? Kasi ina-upload po natin ang mga preachings. Hallelujah. Kaya nga po, about our self-righteousness, our righteous act, hindi natin yun ipagmamayabang sa harapan ng Diyos, kundi naturalmente, kung tayo po'y tagasunod ni Kristo, normal dapat na gumawa tayo na mabuti. Normal dapat at hindi kailangan yun na iyayabang natin at maging personal righteousness natin. Ay ako, gawin ito'y nagawa ko, ganito. Tapos hindi pala kikilalanin ng Diyos. Kaya nga po, ibig sabihin kasi nun, hindi tayo nagbibilang ng achievement, but we are just seeking the approval of God. Ibig sabihin, kailangan lang po natin talaga na, ipakita sa Diyos na tayo masunurin. Pero kung bakit po humihingi din kami ng picture, hindi man natin pinapost lahat sa ating account, sa outside, at least sa inside, alam natin na merong bawat isa may tinatrabaho. Yun naman po yung part namin para makita namin, okay, na yung bawat isa, okay, may tinatrabaho, sumusunod talaga. Yun lang yung part sa atin na nanghihingi din kami ng documentation. Para pag halimbawa, pagdating ng panahon, pag nag-review na tayo, dati ganito, iilan lang kami. Pero ngayon, ito na, okay. Nag-impose na lamang kami sa ganitong Bible study. Ngayon, ganito na. Mga ganun lang talaga para makita natin paano ba trumatrabaho ang Diyos sa ating mga bawat isa na nakikipagtrabaho sa Diyos. Hallelujah. Ngayon, kung babalik tayo sa John chapter 13, 6-11, nung huhugasan na ng Panginoon Yesus, di ba hinuhugasan na niya yung mga paa ng mga disipulo, nung napunta na siya kay Pedro sa verse 6, paglapit kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? 7, sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. 8, muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, walang kang kaugnayan sa akin. Dahil dito ay sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buong katawan at ngayon malinis na, subalit hindi lahat kayo. Okay. Dito muna tayo sa verse 6 and 7. Yung Peter's resistance kay Jesus na huhugasan ng kanyang mga paa. Ano ba yung pinapakita nito? Pinapakita nito yung mga pride natin. Okay? Yung hirap ang mga tao na tanggapin kung ano ang nagawa ng ating Panginoon Yesus. Ayaw nating tanggapin na it is finished. Tapos na ng ating Panginoon Yesus. Dati na naman tayo sa mahal na araw. Marami na naman ang gagawa at uulit-ulitin pa nila kung ano ang nagawa ng ating Panginoon Yesus. Dahil nga, sa sarili lang nilang kaisipan, in their self, ito yung sinasabi nga na their righteous act ay parang basahan, katulad ng isang basahan. Dahil nga, ang akala nila, di ba pag ini-interview, tingnan mo marami na namang i-interviewin, na nagpapalo-palo, nagpenitensya. Dahil ang iniisip nila, sa kaparaan ng iyon, sila nga ay nakakapagbawas ng kasalanan. Pero lagi nga tayong babalik, ano ba ang ituturo ng Biblia sa para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan? Sa aklat po ng Hebreo, chapter 9, chapter 10, chapter 11, mababasa doon, by the blood, para mapatawad. But it is
the righteous blood. Ang dugo na walang bahid ng kasalanan. It is only the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Pero tignan mo ang iba. Uulit-ulitin nila, magpapapalo, tapos marami na namang nakakatawa. Yung pinapalo-palo, biglang gumanti. Tama po ba yun? Kaya nga marami nakakatawa kasi hindi naman nila kayang mapanindigan eh. Pero ang ating Panginoon Yesus, nung siya ay inaalipos-alipos tayo, isipin mo na lang talaga nung siya ay pinapalo-palo lang pero sa kanyang ulo. Nung siya ay hinahagupit, siya po ba ay gumanti? Nung siya ay nakapako sa krus, sabi nga, sa tingin niyo ba hindi niya kayang tumawag sa kanyang ama at magpapadala ng 12 batalyon na mga anghel para sa kanya? But He is a meek. Hindi siya umimik, hindi siya talaga gumanti. Dahil alam niya, ginagawa niya iyon bilang pagpapakumbaba, pagpapakita sa atin na ang kayang gawin na pagpapakumbaba ng ating Panginoon Jesus hanggang kamatayan. Pero tayo minsan, umiiral talaga yung mga pride natin, umiiral yung mga kayabangan natin. Our egoistic mind. Napakalakas. Kaya kailangan natin matutunan paano ba ang kaisipan na meron ng Panginoon Jesus at Kanyang nagawa ang mga bagay nito. Na bilang mga tao, hirap tayong gawin sa totoo lang. How can we truly humble down? Magagawa po ba natin iyon sa ating sariling kakayahan? Or we need the help of God? Hallelujah. Kaya nga po, dito naman sa Roma, chapter 5, verse 1, paano po ba tayo napapatawad? We are justified by faith. May pinag-uusapan dito sa John 13, di ba? Yung ayaw ni Pedro, di bang magpahugas? Tapos nung sinabi pa rin, hindi mo kasi naiintindihan, Pedro. Pero maiintindihan mo rin. Ito naman si Pedro, sige, hindi na lang pa ako, pati pa ulo ko. Sabi niya, sa mga malinis na, sa mga nakaligo na, hindi mo na kailangan maligo ulit. Hugas na lang. Anong ibig sabihin nito? Ang nire-represent ng whole bath is our justification. Kaya nga sinasabi sa Roma chapter 5, verse 1, paano ba tayo na-justify? Okay, from our sins. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, paano tayo napawalang sala? How we are justified from our sins? Because of the blood of Jesus Christ na ating tinanggap. Dahil tinanggap po natin ang ating Panginoon by faith. Okay. Kaya nga sa pangalawang Korinto, idagdag natin, na siya na walang kasalanan, kinuha niya ang ating mga kasalanan. Okay. Hindi po naipako ang Panginoon Yesus na puno ng kasalanan, wala siyang kasalanan. But He took our sin, kinuha niya ang ating mga kasalanan. 5:21, 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, yung bath na iyon, the justification of our sin, yung pagpapawalang sala sa atin, minsan lang. Okay? Kaya nga, sa part na tinanggap natin ng ating Panginoon Jesus bilang ating tagapagligtas, okay? Kaya nga, the next step, our confession, pagpapakita publicly na tinatanggap natin, nakikipag-isa tayo sa Panginoon Jesus, is our baptism. Kaya lagi namin pinapaunawa, ano ba yung bautismo? Publicly.
publiko na pinapakilala natin, ipinangangalandakan natin, na tinatanggap natin ang ating Panginoon Yesus at nakikipag-isa na tayo sa kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay. Minsan, okay. Minsan lamang iyon. Pero yung daily sanctification, kasi nga, bakit kailangan natin ng daily sanctification? Daily na pagpapalinis sa ating mga kasalanan. Dahil kahit pa nabautismuhan ka na, kahit pa tinanggap mo ang ating Panginoon Jesus, maging ikaw ay pastor na, kahit ako'y pastor na, nagkakasala pa rin ako. Ang ibig sabihin nun, daily, kailangan natin ng kagandahang loob ng Diyos. Araw-araw pa rin po natin na kailangan ang pagpapatawad ng ating Panginoon Jesus. Umiba nga lang ang ating kaisipan. Nagkaroon nga lang tayo ng matinding reaksyon sa ating emosyon. I am sure, nagkakasala na tayo. Kaya nga, we need the grace of God above all. Kaya nga, hindi tayo magyayabang sa harapan ng Diyos dahil araw-araw natin kailangan ng kanyang habag. Minsan lamang yung justification ng ating kasalanan sa kakulangan, sa hindi paniniwala sa Kanya. The sin of unbelief. But after we believe in Jesus, pagkatapos natin nanampalataya sa Kanya, andun, nakikipaglaban tayo sa laman. At ito yung pinaglalabanan natin. Yung gusto mo versus yung gusto ng banal na spirito at kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos, naglalaban po iyan. Alam po namin iyan dahil nga mismong nararanasan namin. Hallelujah. Pero tignan natin, kung mag-example si Jesus, wagas-wagas, So verse 11, dahil alam na ni Jesus na kung sino ang magkakanulo sa Kanya, kaya sinabi niya na malinis na sila, subalit hindi lahat. Kasi nga, alam na ng Panginoon Jesus na tatraido rin siya ni Judas, pero hinugasan pa rin niya ang kanyang paa. Anong ibig sabihin nun? Kahit pa sa mga tao na nagpe-persecute sa atin, sa mga umaaway sa atin, kumukontra sa atin, kung paano na ang Panginoon Jesus hinugasan pa rin niyang paa ni Judas, ibig sabihin, we will still and we must. Kailangan pa rin natin ipakita ang pag-ibig sa kanila at paglilingkod para sa kanila. Lagi ko itong sinasabi. Sa mga tao na mahirap makapakinig sa salita ng Diyos, kailangan natin ipakita ang pisikal na pagserbisyo. Ibig sabihin nun, hindi gumagana sa kanila ang salita. We have to show act of service. Dahil napatunayan ko din ito. Sa mga nakakakilala sa atin, especially our family, hindi kung gaano kakagaling maghayag ng salita ng Diyos, doon sila nakatingin, hindi po. Ang tinitingnan nila, paano tayo makisalamuha, paano tayo makipagdeal sa kanila. Kung paano tayo maglingkod. Paano po napalambot yung puso ng aking mother? Like ko nga pong pinapapatotoo, kung dati si Grace, ang pakatapang talagang, alam mo yung panindigan ko, ako ang tama, ikaw mali. Kahit mahaba pa kita, mali ka. Hindi siya manalo sa usapan. Pero nung 2017 po, syempre tinuruan ako dun sa Taguig. Tapos, syempre, puspos ng banal na spirito. Kaya nga, hindi natin magagawa ang mga pagpapakumbabang tunay na wala ang kapuspusan ng banal na spirito eh. Kasi kung agkure, sabi nila, lalapas yung totoong tayo, talaga hindi. Yung mga personality na yon. That time, syempre, puspos tayo ng banal na spirito. Umi tayo dun. Nagtataka siya. Kasi alam niya yung trigger point ko, alam niya yung PC ko na ito, dapat makakantina ako sa part na yun. Nagtataka siya. Bigla naman na siyang tahimik. Tapos bigla na siyang, alam mo yung naramdaman niya na nagkaroon ng pagpapakumbaba kaunti that time. Doon siya naniwala na nabago po ako. Okay. Siya mismo po, kahit tanungin niyo siya,
sasabihin niya iyan. Sasabihin niya yung mga pangit kong pag-uugali dati pa. Okay? Kasi nga, syempre sa magulang mo at sa pamilya mo, may papakita mo talaga. Kasi ganun din ako. Parang komportable ako ipakita yung mga pangit kong pag-uugali sa mga alam kong makakatanggap sa akin. Okay? Pero alam natin na yung mga, nung napag-aralan ko naman about demons, pwede naman palang i-cast out. Doon ako nagpapasalamat sa Diyos, yung kasungitan na yan, yung pagkamaldita na yan, pwede naman palang i-cast out. Kasi napapatunayan ko kasi pag pinapalayas na spirito ng magagalitin, at least nababawasan, naging kalmado ka. At yung pinag-aaralan ko ngayon, paano ba hindi magre-react agad? Okay. Lalo pag yung kausap mo napakakulit. Hindi makaunawa. Okay. Pero yun nga po, ang Panginoon Jesus, pinaglingkuran niya pa rin. Kahit yung taong magtra-try daw sa Kanya. Yung gagaw sa Kanya ng masama. And yun yung kuwan sa atin na, okay. So hindi tayo pipili ng mga tao na gagawan natin ng mabuti. Hindi tayo pipili ng mga taong gagawan natin ng masama. Ang gusto ng Diyos, ano man siya, kailangan natin na ipakita ang pag-ibig mula sa Diyos at ang paglilingkod na mula sa Diyos. Ngayon po, sa John chapter 13 naman, 12 to 17, sinasabi dito ng Panginoon Jesus na, sa 14 tayo kung ako ang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. 15, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon at ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayon alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito ay inyong gagawin. Hallelujah. The true greatness in God's kingdom is found in serving, okay? Rather than lordship and authority. Kaya babalik tayo na sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Siya na kayang magpakumbaba at maglingkod. Hindi po natin ina-encourage ang fake humility. Kasi nga sa Colossians 2:18, hindi yun kinalulugdan ng Diyos. Yung peking pagpapakumbaba. Ibig sabihin nun, pakitang tao lang na pagpapakumbaba. Halimbawa, sa harapan ng pastor, okay, kaya mong magpakumbaba pagdating mo sa bahay. Hindi man lang bumaba ang iyong ulo at ikaw na lang ang nasusunod. Kailangan natin na maipakita at magawa na totoo yung paglilingkod na ating gagawin. Kasi nasa totoo lang, mararamdaman naman talaga ng tao kung genuine yung service o hindi. Mararamdaman Kaya nga yung awitin natin kanina na change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Kaya nga sa Psalms 51, verse 10, you create in me a clean heart. Yung puro yung puso. Totoo yung puso sa paglilingkod. Totoo yung puso sa pagsunod. Na hindi kailangang puwersahin. Pero totoo, dahil nauunawaan mo gaano kahalaga yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. Ano lang ba yung maiksing paglilingkod na gagawin mo ngayon? Mamili tayo. Kung sa mga maliliit na pagsasakripisyo hindi natin magawa, magagawa ba natin yung anthem natin kanina? Kaya, I'm the lowest of the low. Kaya ba natin yun ay pakumbaba ang ating mga sarili? Kasi karamihan sa tao gusto magmataasan But God wants us to humble down. Ang kalooban ng Diyos,
tayo nga po ay magpakumbaba. Sa aklat po ng Santiago 4 verse 6, God rejects the proud, gives grace to the humble. Pareho din po ng aklat po ng Proverbs 3:34, God will rebuke the proud. Ibababa niya yung mga matitigas at mayayabang na puso. Okay. Hallelujah. Kaya nga sa pagkakataong ito, that attitude na ipinakita ng ating Panginoon Jesus, this is example na yun po ang ine-expect niya, and that is His standard. How Jesus Christ showed the act of service na kailangan nating pamarisan. Kaya mo ba na gawin iyon? Kaya nga kami bilang mga lingkod ng Diyos, pinapakita din namin sa inyo na kaya namin even the dirtiest work para maipakita na tayo, kung tayo po'y maglilingkod, hindi lamang po dito sa pulpit ang paglilingkod, even behind. Okay? Sa mga parte na hindi nakikita. Yung simpleng pagluluto, paglilinis ng CR, mga simpleng bagay ng paghuhugas, that is act of service. Kaya anong tinuro namin sa Pangasinan, alam nyo ba? Na kung sino yung naglilingkod, siyang pagpapalain. Ay, ganun ba? Kaya pala yung isa naming kapatid, gabing-gabi na, naghuhugas pa rin. Hindi ko kasi alam eh. Kaya nga tinuturo po namin. Gusto mo maging nakila sa harapan ng Diyos, maglingkod ka. Kaya nga, babalikan natin, paano naman po sa mga matitigas naming kapamilya, yun din po yung sinasabi namin kay Sister Yo, serve. Service is the key. Para lumampot ang kanilang puso, kasi nga hindi na sila nakikinig sa salita. Pero kailangan natin palamputin ang kanilang mga puso. Kailangan natin ipakita that we really care for them. Sabi nga sa nating kapatid, liligawan po muna namin. Paano ba yung isang manliligaw? Di ba gagawin niya ang lahat? Kung babalikan natin yung mga sinaunang panliligaw, dapat magsibak ng mga, di ba? Mag-igib. Oh. Pamamanhikan. Hindi naman pamamanhikan yun. Pagwakan muna, pagliligaw. Ang pamamanhikan, makikipagkasundo na. Ayun ba yan? Hindi niya kasi alam eh. Okay. Tingnan niyo yung mga sinauna. Balikan natin na the Filipino way, yung mga una kung paano manligaw, di ba ga? Maglilingkod. Okay. Ibalik nga po natin ngayon iyon. Liligawan natin. Di ba hirap na hirap tayo sa mga mahal natin sa buhay. Pero kailangan natin silang ligawan. Okay. Kailangan natin ipakita na mahalaga sila sa atin. Kasi mararamdaman ng tao yan. Hindi sila nakikinig sa salita. Dahil alam nila kung sino ka. Pero kung makikita nila, nataglay mo ang pag-ibig na katulad ng ating Panginoon Yesus, lalambot ang kanilang mga puso. Pray to have wisdom. Pray to have mind of like Christ. Hindi naman kasi talaga maitatago eh. Kung ikaw ay may ilaw. Ano yung parable sa aklat ng Mateo? Tama ba na yung lampara, itatago mo doon sa sulok-sulok? Hindi ba dapat ilagay para makapag-ilaw sa lahat? Kaya nga sa pagkakataong ito, tayo nga po'y manalangin. Mahirap po yung bagay na ito kasi nga, hihilingin na i-give up. Alam mo yung, ang ating Panginoon, tinanggal niya yung kanyang garment, kanyang balabal at isinantabi. Ang ibig sabihin, isasantabi natin. Example yun ng Panginoon na kung tayo po ay maglilingkod and we will do act of service para ma-win their soul, ibig sabihin, yung mga kayabangan natin, yung mga hindi natin kayang ibaba na mga pride, kailangan nating ibaba.
para magawa natin kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. And if we do this, ano ang pangako niya in verse 17? Okay, 16. Ay, pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon at ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngunit alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito ay inyong gagawin. Di ba? Declaration na po ito, hindi conditional. In English, in 17, if you know these things, blessed are you if you do them. Okay? Matik na po that you are blessed when you do this kind of service. Hallelujah. Tayo nga po ay manalangin. Humingi po ng kapatawaran sa ating mga kayabangan, sa ating mga pride, sa ating mga self-righteous act. Ihingi natin ng patawaran. Lahat mga nagawa natin na hindi kinalulugdan ng Diyos, mga pagkukulang natin sa paglilingkod sa Kanya. And let us pray that God will give us, God will grant us this kind of mind, this kind of heart, upang magawa natin at tunay nga maranasan ang Kanyang lubos na pagpapala. Let us call that in Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Aming Diyos, Ama na dakila. Ama, narito kami bilang isang iglesia na pinagkakatipon mo at nais mo, Ama, na turuan muli, O Diyos, panikan kung paano nga ang tamang paglilingkod. Ama, patawarin mo kami sa mga pagkakataon, Ama, na kami nagbayabang, kami nagmataas. Ama, sa mga pagkakataon na tunay nga, hindi namin nagawa ang katuwiran mo pagkat pinakinggan namin ay sarili namin isipan. Ama, narito kami, nagpapabasa at magpapatuloy. Ama, nagnanayas, O Diyos, na maglingkod ayon sa iyong pabantayan, to serve in your standards. Father God, hiwagin mo ang bawat isa. Matutunan magpakumbaba. Tunay nga, O Diyos, sa Santa Mio, Ama, ang aming mga pride, ang aming mga self-righteousness. And Father, I pray na ma-encourage ang bawat isa to seek your blessing. Na unahin namin, O Diyos, parin ang katuwiran mo at hindi ang aming mga sariling likong katuwiran. Ama, salamat muli sa araw na ito. Na ang iglesia nito yung pinapaalalahanan na lumakad sa iyong katuwiran. Salamat, Ama, sa iyong masaganang salita. Salamat at iniibig mo kami. Kaya kami ay iyong pinapaalalahanan. Thank you, Father. And we pray, O Diyos, Ama, that our delight, ang magiging kagalakan ng bawat isang miyembro ng iglesia nito, ay ang sumunod at tunay nga magpakumbaba sa harapan. Ama, ito ang aming dalangin, tumedepende lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Let us welcome Pastor Raymond for the benediction.